Sa mga mahihirap na nayon ng Timog Silangang Asya, mayroong isang paniniwala na malalim sa dugo ng mga tao. Paniniwala sa mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman na umaamba sa mga buntis na babae at naghihintay ng tamang sandali upang agawin ang munting buhay na kasisilang pa lang. Ang sigaw ng isang sanggol ay umalingaw at pagkatapos ay huminto. May isang paghinto. Pagkatapos, ang kumikislap na liwanag mula sa isang oil lamp ay lumitaw. Ang imahe ng isang payat na matandang babae, mapuputing mga mata, isang masasamang ngiti. Ang kamera ay mabilis na nagpan, ang imahe ay nawala. Sila ay tinatawag sa maraming pangalan, ngunit sa Pilipinas, mayroon silang isang pangalan na nagpapadala ng kilabot sa bulugod, aswang. Sa isang mahirap na palengke, nagtitinda ng karne sina Luis at Mla. Araw-araw na buhay ngunit madilim, maulap na liwanag. Ito ang kwento ni Luis at Mla, isang batang mag-asawa, mahirap ngunit puno ng pagmamahalan. Naisip nila na ang buhay ay nababalot lamang sa isang maliit na tindahan ng karne sa tabi ng kalsada, at ang simpleng pangarap ng isang mainit na tahanan nang ipanganak ang kanilang unang anak. Ngunit wala silang ideya na mula nang mabuntis si Mla ang kanilang kapalaran ay selyado na. Kulubot na mga kamay na nakakapit sa kahoy na frame ng pinto. An old female voice whispered, "Ako na ang bahala, ako na ang bahala." Isang kakaibang babae ang lumitaw. Isang kumadrona, isang midwife, ngunit isa rin na nagdala ng takot sa buong nayon. At mula rito, nagsimula ang paglalakbay upang labanan ang sumpa ng aswang ni. Isang maulap na umaga sa mahirap na kanayunan. Tunog ng manok ang tumilaok sa di kalayuan, na may halong tunog ng kutsilyong panghiwa ng karne. Ang kamera ay dahan-dahang nagpan, isang maliit, sira-sira na store ng karne, na may ilang pulang piraso ng karne na nakasabit sa itaas. Isang batang mag-asawa ang abala sa pagtitinda. Ito si Luis, isang binata na may pangarap ng isang kasiyasyang buhay, ngunit itinulak siya ng tadhana sa isang madilim na landas. At nariyan si Mla, ang babaeng mahal niya sa kabila ng lahat, maging ang matinding pagsalungat ng kanyang pamilya. Ang imahe ng dalawang kabataang tumatakbo palayo sa gabi, magkayakap at tumatakbo sa bukirin, sa likod nila ang mga kumikislap na sulo ng kanilang mga pamilya na humahabol sa kanila. Matindi ang background music, medyo parang rural na bersyon ng trahedya ng Romeo at Juliet. Mayaman ang pamilya ni Luis at si Mla ay anak lamang ng isang mahirap na pamilya. Hindi pinagpala ang kanilang pagmamahalan. At kaya tumakbo sila palayo. Iniiwan ang lahat. Ang tanging natitira ay pag-ibig at isang marupok na paniniwala sa hinaharap. Bumalik sa kasalukuyan. Ang stall ng karne. Pawis na pawis si Luis, mabigat ang mga mata. Umupo si Mla sa tabi niya, nakapatong ang kamay niya sa tiyan niyang buntis, pagod pero may pag-asa. Araw-araw kumikita sila sa pagpapatakbo ng maliit na butcher shop sa harap ng isang pansamantalang bahay. Ang bawat sentimong kinikita nila ay ipinagpalit sa pawis, sa dugo ang mga kamay at sa pangamba na baka hindi sapat ang bukas para makakain. Gusto ni Luis na maging isang haligi para protektahan ang kanyang asawa na manganganak na. Ngunit sa kaloob-looban niya, palagi niyang nararamdaman na walang magawa. Para naman kay Mla, gabi-gabi siyang nagigising ng may panimula dahil sa nakakatakot na panaginip. Mga panaginip kung saan may anino na nakatago sa paligid ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Nagising si Mla sa kalagitnaan ng gabi, hinal na hinal. Bumaba ang kamera sa kanyang buntis na tiyan, isang madilim na asul na liwanag ang nagniningning dito, na nagbibigay ng impresyon na may isang bagay na gumagalaw ng hindi normal. Sa maliit na nayon na ito, lahat ay naniniwala sa hilot, mga katutubong manggagamot na maaaring magmasahe, magpagaling at maghatid ng mga sanggol. Sabi nila hindi lang alam ni Hilot kung paano tawagin ang buhay, ngunit maaari rin itong alisin anumang oras. Ang mga taga-nayon ay nagtitipon sa paligid ng apoy, nagbubulungan ng mga kwentong multo, ang figura ng isang matandang hilot na lumilitaw at nawawala.
Huminto ang kamera sa mukha ni Lois, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga tsismis tungkol sa kumadrona. At ang paniniwalang iyon ay malapit ng gawing bangungot ang matamis na pag-ibig ni na Lois at Mla na walang paraan. Ang maliit na nayon na dating mapayapa biglang naging alingawngaw sa mga alingawngaw. Sinabi na ang nag-iisang midwife ng nayon na tumulong sa dose-dosenang mga bata sa mundo ay namatay ng mahiwaga. At sa kanyang lugar isang bagong mukha ang lumitaw. Isang babaeng nagngangalang Aling Teresita. Ang figura ng isang payat na matandang babae, nakasuot ng maitim na balabal, mabagal na naglalakad. Nang madaanan niya ang karamihan, ang mga tao ay tumabi. Ang kanyang mukha ay magiliw na ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may isang hindi maarok na kislap. Pinasok niya ang buhay ng mga taga-nayon na parang multo kung minsan ay umaabot para tulungan ang mga tao na manganak, minsan nawawala sa gabi ng walang bakas. Hindi alam ng mga tao. Si Teresita ay isang tagapagligtas o isang nagdadala ng sakuna. Sa makeshift tavern, nagbulungan ang mga lalaki sa nayon. Hininaan ng isa ang kanyang boses, tumingin sa paligid na parang natatakot na marinig. Sabi ng mga taga-baryo, "Narinig ko isang sanggol na ipinanganak noong nakaraang linggo na matay magdamag. Naubos ang dugo, walang sugat." Iba pang mga taga-nayon nanginginig ang boses. "Aswang, siguradong aswang." Lumiwanag ang mga anino sa sulok, napaungol ang aso. Huminto ang kamera kay Lois, tense ang mukha niya nang marinig ang chismis. Aswang, isang maalamat na halimaw na sumisipsip ng dugo ng mga buntis at bagong silang. Para sa mga taga-nayon, hindi lang ito isang fairy tale. Isa itong buhay na bangungot. Gabi na. Nakahiga sina Lois at Mla sa isang rickety bamboo bed. Sumipol ang hangin sa mga bitak sa dingding. Pumihit si Mla, bumubuhos ang malamig na pawis. Bigla siyang tumalon, sumisigaw. Mla, nataranta ang boses. "Lois!" Siya nakatayo siya sa may bintana, tinitignan ang sanggol sa tiyan mo. Nagising si Lois, tumakbo sa bintana. Walang tao. Tanging huni ng mga insekto at pag-indayog ng mga puno. Lumipat ang kamera sa mga mata ni Mla, pula, puno ng tubig, at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Mula sa gabing iyon, hindi na mapayapa ang kanilang pagtulog. Naririnig ni Lois ang mga yabag sa paligid ng bahay tuwing gabi. Para naman kay Mla sa kanyang panaginip, palagi niyang nakikita ang mukha ni Teresita na lumilitaw na may kakaibang ngiti at isang mahaba at malamig na kamay hinahawakan ang hindi pa isinisilang na bata. Ang pangarap na imahe ni Mla, si Teresita na nakasandal sa kanyang buntis na tiyan na bumubulong sa kakaibang wika. Nanginginig ang buntis niyang tiyan na parang may nahihirapan sa loob. Ang background music ay sobrang tense. Ano ang totoo, ano ang ilusyon? Ang alam lang natin, sa bawat araw na lumilipas, humihigpit ang kadiliman sa batang pamilya. At ang kakaibang hitsura, ang nakakatakot na chismis ay naging isang laro ng buhay at kamatayan ang simpleng pag-ibigan ni na Lois at Mla. Ang kalangitan sa gabi ay madilim, ang mga ulap ay gumulong. Dumagundong ang kulob sa di kalayuan. Isang mahirap na baryo, madilim dahil kakaputol lang ng kuryente. Dahan-dahang pinasadahan ng kamera ang bawat mahigpit na saradong bahay. Biglang umalingaw ang hangin sa mga siwang ng pinto, pagkatapos ang tunog ng isang bagong silang na sanggol na umiiyak ay umalingaw sa buong nayon. Noong gabing iyon lahat ay nangyari ng sabay-sabay. Nawalan ng kuryente. Umihip ang hangin. At ang tunog ng pag-iyak ng isang sanggol ay umalingaw sa lahat ng dako, may halong kakaibang mga ungol na walang sinuman sa nayon ang nangahas na pangalanan. Sa harap ng bahay ni Lois, lumitaw ang figura ni Aling Teresita kasama ang dalawang kasabwat, isang babaeng may halimaw na katawan, kulubot na balat, at isang lalaking may benda na mata, naglalakad na parang zombie. Tahimik na tumayo ang tatlo, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa buntis na tiyan ni Mla. Bumalik na si Aling Teresita.
Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago sa likod ng isang mabait na maskara. At ang kasama niya ay mga anino na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Sa loob ng bahay, masakit simula, hawak ang tiyan, manganganak na. Si Lois ay nagpapanit, pawis na pawis. Si Pido, ang matalik na kaibigan ni Lois, ay nagmamadaling pumasok sa bahay, bitbit ang isang lumang bag. Pido, sa paos, pabulong na boses. Lois, oras na. May ipinamana sa pamilya ko isang anti-anting. Bumunot siya ng isang anting-anting na gawa sa lumang tanso, na may nakaukit na kakaibang mga karakter. Nag-zoom in ang kamera, ang kumikislap na liwanag mula sa lamparan ng langis ay nag-ilaw dito, na nagbibigay ng impresyon na ito ay tumitibok na parang buhay na puso. Anting-anting, isang maalamat na anting-anting. Ito ay pinaniniwalaan upang itakwil ang masasamang espiritu at protektahan ang mga kaluluwa ng mga bagong silang mula sa mga kamay ng aswang. Sa labas, marahas nakatok ang kahoy na pinto. May sumisigaw. Kumikislap ang ilaw sa loob ng bahay. Niyakap ni Lois ang asawa, habang si Pido ay nagsimulang gumuhit ng mga simbolo sa langis at dugo ng manok sa paligid ng pinto. Pido, bulungan, umaawit. Sa ngalan ng dugo, sa ngalan ng liwanag, hindi kayo makakapasok. Isang hiyawan ang naririnig sa labas na parang tinupok ng apoy. Ngunit pagkatapos ay nabasag ang bintana at isang itim na anino ang pumasok. Namatay ang apoy. Ang buong bahay ay magulo. Ang pansamantalang ospital ng ngayon. Pula ang emergency light. Dinala simula sa delivery room. Nakatayo sina Lois at Pido na nakaharang sa pinto. Sa pasilyo, gumagapang palayo ang anino ni Teresita, na distorbo ang kanyang katawan, hindi na tao ang kanyang mga galaw. Ang tunog ng pag-iyak ng isang bata ay lalong tumatagos. Magulo ang nayon. Ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw ay marupok na ngayon bilang isang kandila bago ang isang bagyo. Hinawakan ni Lois ang cleaver, hawak ni Pido ang anting-anting. Habang si Teresita ay naniningil, itinaas ni Pido ang anting-anting. Isang asul na ilaw ang sumisibol na tumama sa kanya sa dingding. Ngunit pagkatapos, dalawang kasabwat ang sumugod. Kutsilyo slash, kuko na punit, iyawan overlap. Si Lois ay sumisigaw, sumugod at sinaksak ang nakapiring na lalaki sa dibdib. Bumulwak ang itim na dugo. Bumagsak ang lalaki, ngunit nagawa pa ring gumapang palayo. Idiniin ni Pido ang anting-anting sa noo ng babae, dahilan para mapasigaw ito at naging itim na usok at nawala. Nakatayo si Lois sa gitna ng kagubatan, puno ng dugo, kutsilyo sa kamay. Tumingin siya sa paligid, pinalibutan siya ng kadiliman, umaalingaw-ngaw ang mga bulong sa kung saan-saan, aswang-aswang. Ngunit ang tunay na tanong ay mayroon bang mga aswang o lahat ba ito ay isang isterismo lamang? Si Lois at Pido ba ay nakikipaglaban sa mga halimaw o nilalabanan lang nila ang kanilang sariling mga takot? Sigaw ni Lois, nilaslas ang walang laman na hangin. Pero ang nakita lang ng audience ay ang paglalaslas niya sa anino ng puno. Dugo ba o katas lang? Ang tunog ng isang sanggol na umiiyak pagkatapos ay pinutol ng isang nakamamatay na katahimikan. Pansamantalang ospital. Kakapanganak pa lang ni Mla, mahina ang paghinga, ngunit puno ng kaligayahan ang mga mata habang hawak ang bagong silang. Umupo si Lois sa tabi niya, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang buhok niya. Nakatayo si Pido sa pintuan, hawak pa rin ng mahigpit ang anting-anting, maingat na nakatingin sa labas ang mga mata. Sa labas, umuumal pa rin ang langit, humahampas ang hangin na parang libu-libong kuko na kumakamot sa bubong na bakal. Isinilang ang bata, ngunit ang halagang babayaran ay walang katulad na takot. Para kina Lois at Mla, ang munting anghel na ito ay parehong liwanag ng pag-asa at isang apoy na nag-akit sa mga halimaw na mas malapit kaysa dati. Bumukas ang pinto ng silid. Bumungad si Kapitan Tony at ilang taga-nayon na may hawak na mga oil lamp, tensyonado ang mga mukha.
Agad na tumayo si Luis na may hawak na machete. Luis, galit. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko makakalimutan ang maruming kamay mong hawakan ang asawa ko. Itinaas ni Kapitan Tony ang kanyang kamay na para bang nagpapatibay. Ang kanyang boses ay matamis ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malisya. Kapitan Tony. Luis, hindi na yon ang oras para maghukay ng mga lumang kwento. Naparito ako para tumulong. Laganap ang aswang. Baka mamatay ang buong nayon na ito. Kung gusto mong mabuhay ang iyong asawa at mga anak, makipagtulungan ka sa akin. Kalahating ngiti ni Tony. Sa labas, umalingaw-ngaw ang dagundong ng aswang. Tumingin si Luis kay Pido, pagkatapos ay sa bagong silang nasanggol sa mga bisig ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng salungatan. Habang ang mga demonyo sa labas ay sumisigaw, ang mga demonyo sa puso ng mga tao ay nakangiti ng mahina. Sino ba talaga ang mas nakakatakot? Ang mga nilalang sa mga alamat o ang mga taong may mabait na mukha? Lalapit si Tony, nag-aalok ng isang susi sa truck, ang tanging paraan upang makalabas sila sa nayon. Kapitan Tony, ang truck na ito makakapagligtas sa iyong pamilya. Ngunit may gusto akong kapalit. Kapag natapos na ang lahat, ang asawa mo ay kailangang magtrabaho para sa akin bilang isang paraan ng pagbayad. Natigilan si Luis, nanginginig ang hawak sa kutsilyo. Napaiyak si Mla, niyakap ng mahigpit ang anak. Agad na humakbang si Pido, itinaas ang anting-anting sa harap ni Tony. Pido, nakamuso. Wala kang pinagkaiba sa isang aswang sinisipsip ang dugo ng mga buhay na tao para masiyahan ang iyong kasakiman. Umalis ka bago ko gamitin ang spell na ito para sunugin ang iyong maruming kaluluwa. Saglit na umatras si Tony, pagkatapos ay humalakhak. Ang kakilakilabot na gabing iyon, hindi lamang inilantad ang mga pangil ng halimaw. Inalis din ito ang kalikasan ng tao para ipakita na minsan, tayo mismo ang mga demonyong nagbabalatayo. Sa labas, umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin. Isang maitim na figura ang sumugod sa bintana. Si Luis ay sumisigaw, hawak ang kanyang asawa at mga anak at tumakbo patungo sa pasilyo. Hinarangan siya ni Pido, itinaas ang kanyang anting-anting at umawit ng isang spell. Si Tony ay nanonood, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, siya ay kapwa kakampi at banta na mas mapanganib kaysa sa isang aswang. Sa gitna ng marupok na pag-iral ng buhay, dapat piliin ni Luis. Magtiwala sa kanyang mga kaibigan, magtiwala sa isang spell o magtiwala sa isang matandang kaaway na nagkukunwaring isang benefactor. Ngunit wala siyang ideya, ang pagpipilian ngayong gabi ang magpapasya sa kapalaran ng buong pamilya sa natitirang bahagi ng kanilang mga araw. Ang abandonadong bahay sa kakahuyan. Ang kahoy na pinto ay nanginginig, ang mga dingding ay natatakpan ng berdeng lumot, ang bubong ay tumatagas ng ulan. Dumagundong ang kulog, umaalulong ang hangin sa mga siwang ng pinto. Si Luis, Pido, at Mla, hawak ang sanggol na si Ramon, nanginginig na pumasok. Makapal ang hangin sa amoy ng amag at dugo. Kapag nilamon ang gabi, ang nayon, ito na lang ang natitirang lugar para magpasya ng kapalaran. Isang abandonadong bahay kung saan naninirahan ang kadiliman at kung saan naghihintay si Teresita at ang kanyang mga kasamang aswang. Dahan-dahang kumulo ang kamera. Nakatayo si Teresita sa gitna ng silid, mapuputi ang kanyang mga mata, malungkot ang kanyang ngiti. Katabi niya si Mang Eloy, ang pinuno ng aswang, malaki ang katawan, may benda ng mga sugat, umuungol na parang mabangis na hayop. Gumapang ang isa pang kasabwat sa dingding, kumikinang ang mga mata. Aling Teresita, paos, sumisitsit. Ang bata, ibigay mo siya sa akin at maliligtas ka. Mahigpit na niyakap ni Mla ang kanyang anak, nanginginig. Humakbang si Luis pasulong, hawak ang isang katana na kinuha mula sa lumang armory, duguan ang mga mata. Tumabi sa kanya si Pido, kinuyom ang kanyang anting-anting, bumubulong ng isang spell. Biglang namatay ang ilaw ng langis. Ang buong bahay ay nalugmok sa dilim.
Isang malakas na ungol ang umaalingaw-ngaw. Ang kamera ay yumanig, malakas na nalaslas ni Lois, ang talim ng katana ay nabanggas sa kuko ni Mang Eloy, lumilipad ang mga kislap. Si Pido ay nagtaas ng nagniningning na anting-anting, saglit na itinulak pabalik si Teresita. Mortar, lumang baril, spells at paniniwala lahat ay nagiging sandata. Ang mga tao ay lumalaban sa kasamaan. Ngunit kapalit ng buhay may kapalit na babayaran. Biglang sunggaban, hinawakan ni Mang Eloy si Pido, ibinato sa dingding. Natumba si Pido, umaagos ang dugo sa gilid ng bibig. Tumingin siya kay Lois, mahinang ngumiti, saka ginamit ang huling lakas niya para ilapat ang spell sa dibdib ng halimaw. Pido, pabulong. Lois, tapusin mo na para sa asawa at mga anak mo. Umuungol si Mang Eloy, nag-aapoy ang kanyang katawan dahil sa kapangyarihan ng spell. Si Lois ay sumisigaw ng malakas, iniindayog ang kanyang katana at malakas na laslas. Ang itim na dugo ay nag-spray kung saan-saan. Ang halimaw ay bumagsak, ngunit nagawang indayog ang kanyang mga kuko sa balikat ni Lois. Siya ay bumagsak, ang dugo ay nabahiran ng pula ang sahig. Sumugod si Teresita, sumisigaw. Ngunit nang mahawakan niya ang sanggol, kumikislap sa huling pagkakataon ang liwanag mula sa anting-anting na nasa kamay ni Pido, na nag-aapoy sa asul na apoy ng kanyang katawan. Umalinggaw ang hiyawan sa buong nayon at pagkatapos ay namatay. Nakahiga si Lois na humihingal, lumuhod simula sa tabi niya, hawak siya at ang sanggol ng mahigpit. Nalugmok na si Pido, nakadilat ang mga mata ngunit walang laman. Bumubuhos ang ulan sa tumagas na bubong na humahalo sa dugo sa lupa. Narrator, mabagal, may sakal na boses. Nanalo sila ngunit ang tagumpay na ito ay binayaran ng dugo, ng pagkatalo, ng mga sugat na tatagal habang buhay. Madaling araw. Ang pamilya ni Lois, maliit na Ramon ay naglalakad palabas ng nayon. Si Lois ay nagsusuot ng bendahe sa kanyang balikat, nakapikit. Mahimbing na natutulog ang bata sa mga bisig ng kanyang ina. Ang nayon sa likod ay nababalot ng makapal na ulap, nakakatakot na tahimik. Ang kamera ay nag-zoom in sa kabubatan sa likod nila. Isang katok ang umaalingaw sa malayo. Pagkatapos ay ang silweta ng isang pares ng mga pulang mata ay kumikislap sa mga palumpong. Naputol ang eksena. Nawala na ba talaga ang aswang? O bahagi lang ito ng isang generational na sumpa naghihintay pa rin sa susunod nitong biktima? Pangwakas na mensahe. Minsan, ang totoong halimaw ay wala doon. Ngunit sa puso ng mga taong sakim.